Balik PBA na po itong si Robert Bolick pagkatapos niyang mag-request sa kanyang Japanese B-League team na i-terminate yung kanyang kontrata. Mga personal na dahilan ang sinabi ni Bolick at yung kanyang agent at dahil dito babalik na siya sa PBA. Ang tanong ngayon ng karamihan, anong mangyayari dito kay Bolick? Tandaan natin itong si Bolick ay nirelease nitong Northport Batang Pier para maglaro sa Japan. Kaya kapag balik niyan dito sa PBA, ang rights niyan ay nandun pa rin sa Batang Pier. Pero marami ang naniniwala ngayon na baka ito si Bolick pagbalik niyan ay mapunta na either dito sa San Miguel Beer, Barangay Ginebra o kaya Magnolia Chicken Templados. Ang tanong, alin kaya doon sa tatlong teams? Sa ngayon kasi ang Ginebra, meron na silang point guards. Of course, alam natin si Maverick Ahanmisi, pwedeng point guard yan. Nandiyan pa si Stanley Pringle at ang nagbabalik na si L.A. Tenorio. Doon naman sa shooting guard nila, nandiyan si Jeremiah Gray, si John Pinto, of course, si Von Pesumal at si Scottie Thompson, pwede rin yan dyan. Of course, sa panig ng SMB, marami naniniwala na baka dito bagsak ni Bolick at baka ito na ang papalit dito kay Chris Ross at kay Simon Enciso at baka maging rotation ng San Miguel sa point guard. Itong si Romeo, si Bolick at itong si Kit Jimenez. O di kaya naman pwede rin siya sa Magnolia na ipalit na. Baka matuloy na sa wakas yung Paul Lee for Robert Bolick trade. Hindi pa natin natitiyak pero maliwanag dito ang SMC ay hindi magdadalawang isip na gumastos para doon sa pagpapalakas ng kanilang koponan. Nakita naman natin binigyan nila ng kontrata itong si Maverick Ahanmisi at itong si Jeron Teng. Kaya hindi na nakagugulat kung ganyan din ang gawin dito kay Robert Bolick. Lalo na ngayon medyo nahihirapan ang TNT dahil maraming injuries at issues to sa mga players nila. Kaya abangan na lang natin ang pagbabalik nitong si Berto at kung aling team siya mapupunta. Sigurado marami magkaka-interest dyan pero tandaan natin ang rights niyan ay nasa Northport. At kapag nasa Northport ang rights, alam natin malamang na malamang ay sa SMC din yan mapupunta. Isa na pong unrestricted free agent itong si Alex Capagnot. Ito ay pagkatapos siyang i-release itong Terra Firma at of course, pag unrestricted free agent, ibig yan sabihin ay pwede na siyang maglaro sa kahit anong koponan na magkaka-interest sa kanya. 40 plus na to si Cabagnot pero maraming nagsasabi ayon sa kanyang agent na interesado pa rin dito. Of course, nakita natin si Arvin Santos ni-release din ng Northport naging unrestricted free agent at napunta sa MPBL. So baka ito si Cabagnot doon din mapunta. Hindi pa natin matitiyak dahil ang sabi ng iba baka mapunta pa rin niya sa SMC. Pero sa tingin ko personally medyo malabong bumalik sa SMC ito si Cabagnot bilang player. Dahil, well of course nakita natin San Miguel Beer, sobra na nga yung guard rotation nila. Ang Ginebra ganun din. Ang Magnolia solid na rin yung guard lineup nila so mukhang wala nang lugar dyan talaga si Cabagnot. Sa Northport siguro posible pero sa ngayon hindi pa natin masasabi. Mas malamang siguro ito si Cabagnot sa ibang liga na mapunta katulad ni Arvin Santos. Ganun pa man, marami pa rin na naniniwala na kumbaga may ibubuga pa rin itong si Alex Cabagnot pagdating dito sa PBA. Siguro hindi na siya kasing bilis nung dati nung bata pa siya. Pero kung leadership at experience sa pag-uusapan, maraming maiitulong ito si Alex Cabagnot. Lalo na dito sa kanilang mga bagong players na pumasok dito sa PBA. Hindi rin natin matitiyak kung ito si Cabagnot ay baka maisipan na magretiro o baka mag-coach. Ang alam natin dati ito si Cabagnot parte ng coaching staff ng UP Maroons so baka mag full time na siya doon. O baka naman gusto niya na maglaro pa sa MPBL kung may mag-o-offer katulad ng Pampanga na nag-offer kay Arvin Santos. Ibig sabihin kahit walang teams na magka-interest dito kay Cabagnot ngayon ay marami pa rin siyang pwedeng maging options either bilang isang basketball player pa o kaya baka maging isa ng full-time assistant coach ng ibang koponan sa iba't ibang liga. In-interview itong si PBA Chairman Ricky Vargas tungkol sa latest situation kay Mikey Williams. At simple lang yung sinabi ni Mr. Vargas. Nasa Estados Unidos itong si Mikey at ayaw umuwi. So anong magagawa natin? Dun sa pagsasalita na yun ni Mr. Vargas ay maliwanag na nasusuya na ang TNT dito kay Mikey Williams. Dahil itong problema kay Mikey Williams sa kanyang kontrata nagsimula pa to noong April. Hanggang ngayon ay hindi pa natatapos mag-open na yung Commissioner's Cup. Ang TNT ngayon ang daming problema dahil wala itong si RR Pugoy at Poy Eram dahil mayroong mga health issues. And of course alam natin na nandyan nga si Ronde Hollis Jefferson pero hindi niya kayang mag-isa yan. Kahit nandyan pa si Jason Castro kailangan nila ng at least isa pang scorer. Actually kahit nga nandyan to si Jefferson, Williams at Castro kung wala itong si Pugoy at si Eram medyo underdog ang TNT ngayon.
At dahil nga ito si Mikey Williams ayaw maglaro ni ayaw umattend ng practice, medyo kumbagay hindi lang yung kontrata ang nakakaasiwa dito, ang hindi nagugusto ng TNT, kung hindi yung attitude mismo nito si Mikey Williams. At yan ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na baka ito si Mikey Williams sa bandang huli ay i-trade na ng TNT. Ang tanong na lamang, sinong team ang magkakagusto sa ganyang player? At isa pa, paano kung i-insist ni Mikey na doon sa susunod niyang kontrata ay meron din kanyang option na pwede silang mag-renegotiate every time na mananalo ng kampyonato. Kahit siguro SMC baka mapapadalawang isip kung ganyan yung stipulation na gusto ni Mikey sa kanyang contract. So abangan na lang natin kung ano magiging konklusyon dito sa napakahaba at paulit-ulit ng kwento ni Mikey Williams at ng TNT. Ngayon pa lamang parang nagkakaproblema ng Meralco dahil yung kanilang import na kinuha ay hindi raw naging effective. Kaya gusto nilang palitan ngayon at hirap na nga silang humanap. Ngayon yung nakuha nila hindi para mahusay. As it is, itong Terra Firma wala pang ina-announce na import. Ilang linggo na lang mag-o-open na yung ating Commissioner's Cup. So kumbaga medyo rough start ito para kay Coach Luigi Trillo. At ngayon naghahanap to sila ng panibagong import na makukuha. Pagdating naman doon sa posibleng pag-revamp dito sa Meralco, dati natatandaan ninyo ito si Chris Banquero. Ang balita dyan ay mate-trade na. Pero iyon kasi ay sa ilalim nitong si Coach Norman Black. Pero ngayon, mukhang dahil dito kay Coach Luigi Trillo baka nagbago ihip ng hangin. Sa tingin ko base doon sa nagiging laro ng Meralco, mukhang ito pa rin si Aaron Black ang magiging top point guard nila. Dahil in fairness naman dito kay Aaron Black, napatunayan naman niya na kaya niyang mag-deliver. Kaya sa tingin ko siya pa rin ang gagamitin dyan. Ang kinakailangan na lang nating tignan ay kung paano pa gagamitin yung ibang point guards ng Meralco para makatulong doon sa kanilang lineup. Maganda naman yung rotation nila. Ayun nga lang problema talaga dito sa Meralco. Kumbaga parang may kulang pang player para makaget over sila dito sa Barangay Ginebra, yung kanilang karibal. Siguro yung pagkakaroon ng isa pang center katulad ni Brandon Bates ang makatutulong. Dahil meron na silang Raymond Almasan at meron pang Brandon Bates na pwede na pantapat dito kay Japet Aguilar at kay Christian Stan Hardinger. So tignan natin kung ano mangyayari ngayon dito sa Meralco. Pero syempre pinaka-importante ngayon, makakuha sila ng bagong import. Dahil kahit gaano pa kahusay yung mga players ngayon, sa bandang huli nakadepende lahat yan dito sa import na kukunin sa Commissioner's Cup. And of course, alam natin Ginebra, maghahanap yan, napapalit muna dito kay Justin Brownlee. So ang Meralco kailangan mag-take advantage ngayon at makakuha ng isang import na makatutulong talaga sa kampanya nila dito sa darating na Commissioner's Cup. Shout out kay Joseph Pineda, Brian Andres, Admond de Guzman, kay Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girly Baduria, kay Katsakino Dukusin, Donel Santiago, RG Bueno at Dalina Family, Junjun, Angie, B-Boy at Pat Matas, kay Jason Mendoza, Dexter Domer, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Edwin Carmona Jr., Dionisio Mercado, pinabati din natin si Jordan at John Redding Balanta at Sid Maria, Ronald Barbosidad, Rico Olarte, JJ Sibum, at pinabati din natin ang iba nating tagapakinig katulad ni Anthony Alon, at pati na rin ito si Toto Mamon, Rosemary Ginelo, Margo at Gabriel Ugtea, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, at ang iba pa nating mga tagapakinig.